Yun guys, gagawa tayo guys ng scaffolding sa project natin guys sa Bangbang Pasig. So ito guys, ay nagpe-prepare na tayo. Pinuputol na lang kasama ko. So yun guys, gumamit tayo ng clamp. Ito guys, ay paghihiwalay natin to guys. Tulad nito, ay pinaghiwalay natin. Hindi tayo gumagamit ng ganito guys na magdidikit. Kailangan ay paghiwalay natin para hindi na tayo gagamit ng brace. So ito guys ay magpuputol tayo. Dito tayo guys sa aking garage. Dito tayo nagpe-prepare guys bago tindalin sa site yung ating scaffolding. So ito guys, pre-preparation muna tayo. So yun guys, gumawa tayo guys ng scaffolding. So ito guys ay 1-in-1 foot ang tubo na kinuha natin. At gumamit tayo guys ng clamp. Ganito guys ang ating ginamit na clamp pero pinaghiwalay natin siya guys. Yan. Kinalas natin para napaghiwalay natin siya. Ito guys ay ginawa natin scaffolding. Ito yung nangyari sa kanya. Mapansin nyo guys ay ito guys yung kanyang clamp ay pinaghiwalay natin. Yan, ganyan na lang guys ang kanyang clamp. At least guys, kahit na nakamotor tayo, mga garahe, madadala natin to sa site. Kesa yung scaffolding na hindi siya natutupi, ay malaki. Hindi natin magagamit yung guys sa single na motor. Ito guys, ay nag-conversion tayo ng scaffolding na mabibitbit natin sa motor. Kaya saan tayo guys gumawa, pwede natin itali ito sa siding ng motor. 8 feet by 6 feet yung kanyang taas. So yun guys, ay ipopulbid muna natin to. At primeran din natin ng epoxy primer para hindi kinakalawang yung scaffolding na ginawa natin. So ito guys, gagamitin natin to guys sa Bangbang Pasig. Uli guys, mayroon naman tayo guys na followers doon sa Bangbang Pasig. So ito ay magpipintura tayo ng buong sala niya at gagawa tayo ng mga cove light at magkikisami tayo guys at magbabalis tayo ng mga hagdan. So ito ay tapusin natin ito guys ang ginagawa natin sa scaffolding. So yun guys, andito naman tayo guys sa Bangbang Pasig. So ito guys ang ating waterproofing guys ng kanyang wall kasi guys ay nagmo-moist. Kung mapapansin nyo guys, dito, sala to hanggang sa pag-akit ng hagdan guys ay waterproofing natin yung wall. So pagkatapos natin guys mag-waterproofing yung hagdan guys ay tatanggalin natin yung inamil na pintura guys. Papalabasin natin yung natural na kahoy, saka natin babamisan. At yung kanya namang ceiling guys, yan ay napaka plain lang. So maglalagay tayo guys ng cove light. At dun tayo guys sa maliit na to, may ilaw na to, ay maglalagay din tayo ng cove light guys. Pati rin dito guys sa kanilang terrace, pag-akit natin, paglabas natin, makapansin nyo guys, may terrace sa taas. Sabi na may-ari kung anong maganda ro design, so lalagyan din natin yan guys ng cove light para hindi nakikita yung mga babaguhin kasi nila guys yung mga ilaw. So yun, suggest natin guys, i-cove din natin yan. Pagkatapos natin guys gumawa ng waterproofing ay mag-skin proof tayo. Dito rin guys sa kanyang hagdan ay naglalagay tayo dito guys ng cabinet. Sarado natin ito guys. At kung mapapansin nyo guys, may parang ham. Tatanggalin din natin ito guys. So sabi guys ng followers natin ay
tayo guys ang pinag-decision guys ng followers natin kung ano yung gagawin. So bahala na raw ako dito guys kung anong magandang sa kanyang bahay. So yan guys, start na naman tayo guys. September 2 na ngayon guys. So start tayo. 1 day pa lang tayo ngayon guys. So ito ay tutulungan ko na yung kasama ko guys. Nag-i-start na yung kasama ko. So ito, trabaho muna tayo guys. So yun guys, nandito tayo guys sa Bangbang Pasig. So ito yung ating nire-repair guys. Ito guys yung nire-renovation natin. So itong kita nyo ay maglalagay tayo ng cove light. Mapapansin nyo guys. Yun guys ay nag-waterproofing tayo. Tapos natin mag-waterproofing, nilagyan natin ng skim coat. Pati yung ilalim guys ng hagdan, nagtanggal tayo guys ng dating poles. Ngayon ay tinanggal natin guys at nagpanibago tayo ng wiring. So yun guys, kung mapapansin nyo guys, ito yung binagbag natin. Flooringan natin siya guys, gagayahin natin to yung marmol. Kukuha na tayo guys ng tiles, babasag-basagin na lang natin. Sabi ng followers natin ay tiles na lang daw ikabit natin. At ito guys, nung kanilang veranda ay halagan din natin ng cove light to. Kung mapapansin nyo guys, yan. Nalagyan natin ng cove yan guys. Pati yung malit na ilaw na yun guys ay gigibayin din natin yan. Nalagyan din natin siya ng cove light. At ito guys ay natin na may pintura. Paprimeran muna natin bago natin babatakan kasi baka matuklap yung pintura. So paprimeran muna natin yan guys bago tayo bumatak ng skin coat. So prepare muna kami dito sa kabilang side at yung hagdan. Hinubad namin yung pintura. Pinalabas namin guys yung natural na kahoy. Yun guys, makikita mo yung kasama ko, nasa ilalim na ng hagdan, nag-prepare na yan. At kami naman guys ay magpa-primer at magbabatak ng pintura na skin coat. So ito guys ay start na naman tayo. Pang 6 days natin to guys.
Pipintura na natin guys yung mga wall, yung kisame guys. Pati yung hagdan guys ay labalatan na natin siya. So mapapansin nyo guys itong kanyang hagdan ay may pintura na hinamil. So ang ginawa natin guys, binalatan natin to. Ni-script sole natin to guys, mapapansin nyo. Yan, natural na siya guys na kahoy. Lahat ng hagdan niya guys hanggang sa second floor ay tinanggal natin yung pintura. Kasi guys, ibabalik natin to sa dating varnish. So yun guys, ang sabi ng may-ari, kung ano lang maganda dyan ay sabi ko, ma'am, ay tanggalin natin yung pintura at ibalik natin sa dating varnish. So yun guys, ay pati yung ilalim ng kisame ay nahagdan. So pinatanggal ng may-ari yung mga abubot. Nilinis natin guys. Mapapansin nyo yung hagdan. Yan. Yung pinakailalim niya guys ay napakalinis na. Yun guys, ang susunod lang namin dito ay gagawa kami ng mga cove light. Ito. Yan guys, yan. Mga kisame guys. Ito na namang susunod namin. So yan, nagpe-prepare na kami dito. Alay kami guys ng cove light. Pati dito guys sa labas. Pati dito guys sa labas. Ay maglalagay tayo ng cove light dyan. So yun na lang ating gagawin. At saka natin ipapainal yung kulay na white. So ito guys ay first coating pa lang ito. Kasi baka madumihan pa. So yun guys ang gagawin natin. So ito guys ay start na naman tayo.